Luha ang halo sa pinturang kukulay sa canvas. Oras na. Tagal niya. Ohan. Nasaan ka na ba? Sige, sige. Hintayin ka dito sa second floor. Samahan tayo mag-exhibit. Bilisan mo May importante akong sasabihin sa'yo Basta, pagdating na. Sige, ingat. Bye. I love you. Sasabihin mo ba? Huwag niya lang kaya. Hindi. Sige mo. Ulo. Ano po ba sasabihin ko? Andre! Ohan! Hi! Ay, Oh my God, I'm so sorry. I didn't notice the time. Ito nga pala ba si boss nag-extend para sa movie. Sorry talaga okay lang yun, Han. Ikaw pa ba? Lakas mo kaya sa akin. Saka, hindi naman ako gano'ng matagal naghintay. Pero sorry pa rin. Traffic pa din sa dinaanan ko. Ewan ko ba? Ang daming ginagawang kalsada. Oo nga. Buti ka na nga din ako matraffic kanina. Buti, maaga ako nakalis ng office. Ay, nakakaperwisyo kaya. Lagi na lang may ginagawa. Hayaan mo na yun. Nandito ka naman At least, you're safe, diba? Oh, halika na dito. Buka mo na. Mukhang pagod na pagod yung honey ko Tumakbo ka ba pumunta? Oo, ano yan? Ang dami sa nagpapapunta dito. Sa makalami na. Alam ko naman sa buhay. Halata mo, Ang haggard mo na. Haggard pala. Muna nga para hindi malate Han talaga, Ibiro lang naman ako. Halika na dito. Pinasa natin yung house. Ewan ko sa'yo. Dami ko na ngayong oras. Sasabihin mo ako ng hagard. Alam mo namang nangyari yung maganda para sa akin. Tignan mo. Sinabi mo na rin na maganda ako. Ayaw mo pa umamin kanina. By the way, kumain ka na ba? Where do you want to eat? Baka nagugutom ka na. Andre, nagmamadali na ako. Paano kung iisip mo? Oo nga naman. Gusto mo, ngayon na tayo kumain. Huwag na. Sige, later. Gutom lang ako. Walang-wala sa mga bagay na naisip ko. Ha? Ano yan, Han? Wala, ito naman. Ang sabi ko, hindi pa naman ako nagugutom. Eh, baka malipasa ka ng gutom niya. Sumakit pa siya. No, honey, it's okay. I'm fine, don't worry. I-focus naman tayo na habang nasa meeting. Okay. Just tell me kung nagugutom ka na para kumain tayo, ha? Yes. So, how was your day? Mukhang busy-busy ka, ha? Oo, Han, as in sobra. I'm still checking out special articles pa sa office and meron pang daladag na big and special project. Ibang-iba naman si Editor Medina, Baka malimutan mo na ako niyan, ha? Ay, naku, Han. Alam mo naman yun eh. Pero naman talaga pag ikaw lang inaasahan ng boss mo. Ito nga, nagugi na ako ng mga articles para matapos ko na agad. Gusto mo, tulungan na kita dyan. Baka mahirapan ka Ayoko pa namang nahihirapan yung money ko. No, Han, it's okay. I can manage. Saka alam ko namang sobrang busy mo din. Ako ba, Han? Wala yun. Kayang-kaya yan. Ako pa ba? Ano ka ba, Han? Hindi mo naman trabaho to. Ang trabaho mo lang, ang mahalin ako. Lumagan yung kahan, ha? Dapat naman ang pilit dyan. Naman Minsan lang ako gumanito. Supportahan mo naman ako. Sige na nga. Just tell me kung kailangan mo ng tulong dyan, ha? I'm just here, Architect Danaw, at your service, ma'am. Ang lakas ng mga sandalo dyan, ha? Anyway, I have good news for you. Oh, ano naman yun, ha? Guess what? If magiging magandang feature article ko, I'll be promoted as a senior editor. Wow, galing
naman ang honey ko. Congratulations na naman. Good mo. Good mo. Proud na rin ako sa'yo, syempre. Saka, ikaw pa ba? Sisimlang yun sa'yo, no? Oo naman naman. Ang do what I can para ma-perfect yung art. Lakas matasing. Of all those trying writers and editors, ako pa rin napilit. Pasalamat sila sa'yo. Proud ka kaya ng company niyo, ha? Congratulations ulit, ha? Ano ka ba? Ulit-ulit ka. Wala pa nga eh. Parang kanina. Huwag ka ng tawag, hindi ka makapaghintay. Lakas ng loob ng late, no? Excited lang naman akong makita ka, saka baka di mo ako siputin, eh. Nako, pag hindi kita sinipot, anong gagawin mo? Malamang, mamuli ka sa office, sa bahay, sa text, sa call. Well, I'll do anything to reach you. Ayoko mawala ka sa akin. Yan. Siya ang mga galawang Andre. Teka, hindi mo ba tatanungin kung kamusta na yung araw ko? Well, I was about to ask it. Naunahan mo lang ako. Eto, pagod na pagod. Takbo kasi ako ng takbo sa isip mo. Ang corny mo ah! At sino mo nagsabing tumatakbo ka sa isip ko? Bakit? Hindi ba? Tingnan mo na. Kaya pagod ako eh. Andre, kasi yung totoo na nga. Kamusta na ang araw mo? Eto, same as the usual. Busy sa mga office works. Ang dami-daming ginagawa. Parang hindi ako naubusan ng problema eh. Yan na talagang boy architect. Pinusto mo naman yan. And I know, kaya-kaya mo yan. Oo naman, ako pa ba? Kailangan kayanin mo talaga. Ikaw ba naman may sinusuportahan, di ba? Sa bagay, wala naman talagang ibang inaasahan ng family mo. Walang iba kundi ikaw, Architect Andre Cano. Panganay eh. Tsaka it's a payback na rin kanila mommy sa mga ginawa nila sa akin noon. It's time na ako naman ang gumawa nun para sa kanila, di ba? Alam mo, ang bait-bait mo. I bet. Swerte sa'yo magiging asawa mo. Oo naman, swerte mo. Soon to be Mrs. Sydney Danaw. Talaga lang ah. Oo naman. Eh, may good news din pala ako para sa iyo, Han. Ano yan? Naaprubahan na nung biggest client namin. Yung proposal na ako mismo naganda. Wait. Is that the one you're talking about last time? Yung sa... Villa Vistas? Yeah! Oh my God, Han! That's one hell of an account! Ang galing mo! Congratulations! Congratulations! Tuloy mo na. Sa'yo. Wala. Hindi matatanggal. Prayer mo. Kiss muna. I'm so proud of you. You deserve it. Ikaw ba naman na papakusok sa trabaho? Eh, mo pa yung magsusunod ng kulay. Tignan mo. Pati yung iPod susunod na. Nabitin na nga ng lait pa. At proud ka pa niyan, ha? So proud ka pa. Proud ka. Proud ka. Ang kadiri! Ano ba yan? Ang baho! Nang araw na bang inibak yan? Oy. Ako ba yun o baka ikaw? Yung matawa ng tawa dyan, no? Di ba? Ang unang mag-react, siya ang may kasalanan. Hoy, Andre, kabisado ko niyang amoy na yan. Sa 5 taon ba naman natin? Araw-araw ko yatang naaamoy yan. Sorry na. Saan pa ba nakamoy ng putok na mabango? Kahit na, sa museum tayo, hindi ka naman mo. Ayan! Ganyan mo ako na po ilog eh. One makeup. Teka nga, di ba sasabihin ka sa akin, ano yung tamang pasikot-sikot? Wala ka bang naalala? Bukod sa hindi ako
masyadong nakapag-toothbrush. Yakan, ang kadiri mo talaga. Kaya pala naamoy ko pa rin yung kiki. Oh my God! Kinain mo kanina sa mali na yung pagkakalimbuhan. Sorry. Pero, seryoso ka. Wala ka talaga Kami pa mga babae, malamang sa malamang, alam namin ng mga ganyan eh. Sagisado namin yan. Siyempre! Yung ano yun eh. yung ano. Wala. Sorry, hindi ko Sige, ganyan maalala. ka. Kalimutan mo. Hindi ko talaga maalala. Please, sabihin mo na lang. Natandaan mo naman ako sa mga ganyan. Sabihin mo na lang, please. Sirit ka na ba? Sirat na. Sige. Aside from favorite place natin to, diba? 6 years ago, dito tayo unang nakita. Unang nagkakilala. Right. Yung painting na gustong-gusto ko, ko yung nakabili ng unahan mo. You tried to talk to me na kung pwede bilhin mo sa akin yung painting. Dodoblehin mo na lang yung price. Ano ba yun? Sabi mo, ikamamatay mo pag di mo nakuha yung painting. Oo nga eh, favorite artist ko kasi gumawa nun. At ikaw naman, sa unang pagkikita natin, nag-in-love ka na agad sa akin. Meron ka pa mga kondisyon dyan para lang makuha ko yung painting. Bakit? Pumayag ka rin naman na. Ibig sabihin, gusto mo rin ako. Excuse me? Bakit ladang ka? Sira, ginawa ko yun para sa painting ko. Hindi para sa'yo. Laki rin pala ng ulo mo. Teka, saan? Natakaw pa rin kasi kaya ako pumayag na kumain tayo sa labas. Natakaw na ako, hindi ko na talaga sa kapatid. And at least, ako mag-gusto ko. Oo. Nakuha mo naman ako. Yung pinagyan tinulog ay tumagaw. Hindi ko naman tinulog. Huwag ka nga dyan. Balik na rin, Cindy. Ikaw nga nagbigay ng number mo sa akin, di ba? Hoy, Andre, FYI, kinuha mo kaya binigay ko. And I find you interesting na din, saka feeling ko, magkakasundo tayo. Tingnan mo na. Ikaw na rin nagsabi. And sa hindi interesting. Oo, umamin ka din. Jay, tumigil ka nga. Maling-mali nga na binigay ko sa'yo yung number ko eh. Paano? May good morning, how was your day ko ba dyan? Sus, mga style mo. Siyempre, sino bang hindi magkaka-interest sa'yo? Maganda na. 6. So, single naman ako dati. Mukha ka rin namang single, kaya hindi ko na pinalampas. Sayang eh. Sayang. Let's ka talaga, bahala ka, list na lang ako. Sige, teka. Saan ka pupunta? Yun yung exit. Ano ba? Nakakainis to. Gusto mo talaga umalis ako? Eh, ikaw talaga din. Binibiro lang naman kita. Huwag ka lang malis. Ikaw lang. Ewan ko sa'yo. Talaga, oh. Dito. Paano na ako pag wala ka? Hindi ko kaya. Ano ba? O may makakita ng karatan mo. Sorry naman. Nagpapakasunod lang naman ako para makabawi-bawi sa'yo eh. Kahit na, baka mamaya may mga tao dyan makakahiya. Hindi naman, gusto mo yung ginaganyan ka. Bakit ganyan? Ayaw mo na. Hindi naman sa ayaw. Pero, inappropriate sa mga gaya nating professionals yung mga ganyan sa public place. Normal lang naman sa isang couple yung mga ganyan. Saka, wala namang nakakilala sa atin dito. Kahit naman, hindi pa rin maganda na tignan. Pasensya na ulit. Sobrang miss lang talaga kita. Lagi mo naman akong miss eh. Saka, hindi halata. Ay, Han, di ba? Dito mo rin ako unang sinagot. Ha, dito ko narinig yung unang matamis na oo eh. Sino ba naman kasi hindi mapapa-oo? Ito na yung pangungulit mo. Ang liligaw tawag dun. Makipot ka pa nga eh. Sa akin ka rin namang pala babagsak. Wala naman kasi yung mga namus mo. Kaya pala, may gusto mo rin ako. Tagal na natin. Tiruin mo, umabot tayo ng 5 years.
dami nang nangyari, yet we're still together. It just proves that love conquers all. Laki na ng pinagbago, no? Naalala ko hindi pa ito yung mga paintings dito na. I used to visit this section kasi dito na dinidisplay yung mga best shows and paintings. Oo nga eh. Ang dami ng renovations na ginawa. Kanina lang sa entrance, as if hindi na to yung dating museum. Ang dami ng bago, no? Yeah, changed a lot. Tignan mo itong upuan na to. Oh. Naalala ko nang gawa ko sa Marlin dito noon, no? Oo nga, no? Hindi ko napansin yan, no? Iba na pala. Look at this painting, Han. What's with that? Nararamdaman ko lang yung artist habang ginagawa niya to. Sobrang saya niya, no? It's like he's free to do whatever he wants. Kaya may mga kulay, oh. There's swirling all around. Oo nga. I see something progressive. Para bang may magandang kinabukasang naghihintay. Siguro, that's one stage in his life na sobrang saya niya. Kaya ganyan yung kinalabasan ng painting. Kulay-kulay. I agree. There's always a point in our lives na sobrang saya natin, no? As if we don't want to end it up. It always come to a point na we cannot describe how happy we were. Tipong speechless ka na. Pero alam mo, siguro, binigyan ng artist na nasa pick siya ng happiness. Para kapag tapos na yung moment na yan, meron siya mababalikan. Pwede yun. Masakit lang na hindi na natin mababalik yung dati. Nananatili na lang sa piling mo yan. Those moments would just be memories. Hindi naman natin alam kung ano nangyari sa artist after niya paint niya. But, at least he got the memories. Yun naman yung priceless nun, di ba? Yeah, right. Ay, alam mo, Han, inaalala talaga ako sa painting na to eh. Hindi ko lang talaga matandaan kung ano. Ako din, may naalala ko dyan. I think I saw this somewhere. Hindi ko lang maalala kung saan. It reminds me the time nung pumunta tayo ng Bacolod with Mom and Dad. Wait, are you referring sa Mascara Festival? Yeah. Oo nga, shucks! Naalala ko yung time na umuwi tayo sa hometown ng daddy mo. Sumayaw-sayaw pa nga tayo sa kalsada, di ba? Kasabay yung mga nakamaskara. Ang colorful nun. Tapos buhay na buhay yung streets kahit gabi na. At yung food, wala akong masabi. Di nga kain ginawa natin dun eh. Lamon kung lamon. Parang hindi mo pinakain at 3 buwan. Oo, pero alam mo, sayang nga kasi 2 days lang. Nakakabitin, no? Pero sulit. Speaking of your mom and dad, kamusta na pala sila? Saan ba na pala nakalipas since I last visited them? Okay naman sila pareho. Si Mommy, nagtatrabaho pa rin kahit anong tigil namin ni Daddy. Bakit naman nagtatrabaho pa siya? Eh, di ba pinapigil din na? Eh, ewan ko ba dun kay Mommy, laging ako na lang ang iniisip niya. Masyado daw kasi akong focus sa kanila. Eh, sa edad ko daw, dapat sarili ko na iniintindi ko. Hindi naman pwede yun. Alam mo, may points naman si mami mo eh. Baka she wants you to settle na. Eh, matagal ko naman pinag-iisipan yan eh. Baka na kaya tayo? Wow! Kaya ka naman ng kasal, parang nakain lang sa labas. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw, pero ang dami mo pang responsibility sa family mo. Lalo na nakwento mo sa akin na nag-maintenance sa dito, di ba? O kaya naman siguro ayaw tumigil ng mami mo sa pag-work. Para makadagdag siya ng income enough para sa vacations ng daddy mo. Isa pa nga yun eh. May panibagong gamot na iniinom si Daddy. Aside from his medications para sa high blood, eh meron din siyang iniinom para sa blood sugar. Kaya naman ba dapat extra height talaga kayo nilipurta? Mahirap na 3 pa yung mga nag-aaral mong kapatid. Kaya nga thankful ako na nakatapos na ako. Na may career and stable work na ako. At least, hindi na gano'ng nahihirapan si Mami. Diba? Alam mo, they're very lucky to have you. Hindi mo naiisip yun sa do you know na supportahan lang at magbigay yung kailangan nila?
handa naman akong gawin lahat for them. Lalo na for you. Handa akong isugal, pati buhay. Ako ako pang tuwan yan ah. Nga pala, kailan ka daw ulit bibisita sa amin? Eh, mommy's looking for you. Hindi ka na daw ganun kadalas dun eh. Sabi ko, busy-busy ka lang sa trabaho mo. Oo nga Han eh. I can't kanta para umalis-alis. Pero, sige. Maybe one of these days, I'll visit him. Sabi mo lang, pag pupunta ka doon para kasama mo ako, ha? Sige, walang problema. Ay, alam mo, Han, I'm also thankful na meron akong katulad. Swerte ko kaya sa'yo. Sinadya ka kapag kailangan kita. Ano ko ba Han? Wala yun. Ano pa nga ba't naging girlfriend mo kung hindi kita sasamahan ni your damn friends, diba? Kaya nga eh. Thankful ako kasi you never left me. And I know you won't. Swerte ko talaga sa city ko. Ay, alam mo man, naalala ko yung kanya nag-dinner tayo sa Bacolod. Diba, hinarana mo pa nga ako noon? Kinatama ko yung favorite song ko eh. Paano ulit yun? Ayoko nga. Magtatawanan mo na naman ako. Ano, man, hindi naman kita pinagtuwanan mo. Galing-galing mo. Tuwan-tuwa ka pa nga nun, di ba? Tawa ka pa ng tawa. Eh kasi ang galing-galing mo. Wala pa ako. Ilalakitaan ako, sila mo sa mga ganito. Isa lang. Isa lang, ito naman. Ayoko. Oo, nakakanta na ako. Salamat. Promise mo, di mo ako magtatawanan. Promise yan ha. Sige. I did one step away and I felt myself coming back to you, my one and only, one and only. Juan, asa na? Kanta na? Tagal naman ito. Tapos mata na ako. Ay, hindi na ba yun? Sorry. Sabi mo, di mo magtatawanan. Hindi naman ako tumatawa. Yabang-yabang mo talaga eh. Akala mo eh. Eh, mas maganda nga yung boses ko kesa sa'yo eh. So, ganda. Saan ka, Andrew? Kung kinahamon. Sige nga, tingnan natin kung maganda na yung boses mo. Kanta ka nga, kahit isa lang. Sige mo muna ako. Sige na, kanta na. Dapat parang The Voice yan ha, mapapaharap mo ko. Sige, naralikod na ako ha. Takahan ha. Sabi na nga ba? Ay, Ngayon ako, dami-dami ko sinasabi dyan. Sige na, kanta na. na. I take one step away and I find myself coming back to you, my one and only, one and only you. Naman eh. I want you. Hindi ko, ginayin mo na ako sa boses mo. Eh, ewan ko sa'yo. Eh, alam mo, diba, after nung nag-dinner tayo, nag-bonfire tayo dun sa may beach, ginawan mo pa nga ako ng hot chocolate, tapos nag-ihaw tayo ng marshmallow, tapos nagpagulong-gulong tayo sa tabuhangin na, tapos ang lamig-lamig, pinakakuyaw ko ng... Teka, bakit parang kinikilig ka dyan? Kinikilig? Sino kinikilig? Ako kinikilig. Aminin mo na, hindi na nga kita mapigyan sa pagkikwento. Eh, alam mo naman, pag may naaalala ko, diba, alam mo naman yung bibig ko. Iba na yung islap ng mga mata mo, ano? Hindi na ako kinikilig. Hindi na ako kinikilig. Kinikilig ka, Han. Hindi na ako kinikilig, okay? Aminin mo na, kinikilig ka pa. Kinikilig lang naman eh. Oo na. Sige na, kinikilig. Aminin mo na, kinikilig ka. Oo na nga, sige na. Kinikilig ka. Oo na nga, sige na. Kinikilig na. Sino yan naman? At si boss, nag-text lang about sa urgent meeting on Saturday. Ah. Meeting. Saturday. So, cancel yung getaway natin sa Sabado. Shit. Oo, nga pala, Han. Han, I'm very sorry. No,
nawala sa isip ko, Han. Ayan, mababawi ako sa next time. I-try ko magpaalam kay boss. Pagpapaalam ka. Alam naman natin pareho na hindi ka papayagan. Papaasahin mo lang ako. Hindi yan, masasaktan lang ako. Huwag ka na magpaalam, i-rescan na lang natin. Promise, babawi ako sa'yo. Next time, ha? I-rescan na lang natin. Pero pala mo kamay pa yung gamit. Ano Ito na na? hindi sincere. Ha? Wala. Ito naman. Diba sabi mo importante yun? Okay lang, pagkahan natin. Baka galit ka, Han. Hindi ako galit. Lalaki ka, oh. Okay lang. Promise? Promise. Urgent and important? Oo nga, urgent. Teka, nasaan na ba tayo ulit? Kamsiyo. Pakatawa na naman ko eh. Yung totoo, saan na tayo? Wala, hindi ko na maalala. Ano naman ako yung mundo? Narinig ko kasi. Yung ba? Nahiya kasi ako sa office eh. Naririnig nila. Ginagaya pa nga nila. Tapos, inaasar nila ako. Ewan ko ba sa mga yun? Nakakahiya. Eh, di ba pareho pa tayo niyan dati? Di ba ina-alert ko pa nga yan? Pag may nagte-text, may tumatawag. Kahit sa public, rinig na rinig, Honey ko! Honey ko! Okay lang, di ba? Madalas na kasi akong naka-silent mode. Madaling malubat yung phone ko. Kapag, importante na lang ako naglalagay ng ringtone. Importante. Oo nga. Minsan naririnig na rin ako eh. Paulit-ulit na lang kasi. Han, nabanggit mo yung big project niya. Ako saan niya? Fashion event lang yun. Teka, trabaho lang bang pag-usapan natin dito? Nagtanong lang naman ako kung ayaw mo, huwag na lang natin. Okay lang. Andre, let's take a break from all those things. Nga naman, let's be happy. Meron ka ba ngayon? Pansin ko lang kanina, ang sweet natin. Tapos ngayon, ayan, sumit-sumit mo na. Ewan ko ba sa inyo mga babae, hindi ko kayo maintindihan. Ang moody-moody nyo talaga no? Sige na nga, sige boss, supported. Hello? Sige lang. Unahin mo yan. Total, mas importante naman yan kaysa sa akin. It's the presentation. Alam mo kung babaguhin. If ever po, sa coffee lang, yes. On Saturday, yes, boss. The line is ready. Wait, I'm waiting. Okay. See you then. Sorry about that pala. Si boss, ang daming demands. Ngayon, really sorry about that pala. Alam mo naman sa office, sobrang busy. Ang dami-daming ginagawa. Mga ongoing at bagong projects na yan. Ngayon, siguro na. Minsan talaga, kahit kasama mo na yung tao, may mga panahon pa rin na hindi mo siya maramdaman, no? Galit ka ba rin ba sa akin? Babawi naman ako sa'yo next time. I was referring to the painting. I see. Ang laki ng pinagkaiba na sa first painting, no? Oo nga, no? Ang kulay ng first painting, tapos ito, biglang naligtan. Hindi naman kasi pwedeng lahat. Makulit, masaya palagi, di ba? Ano ko tuloy tingnan ng painting na to? And look, they're sitting at two adjacent benches as if they don't know each other. Maybe they don't really know each other. Talaga? Magkatabi sila? Hindi naman pala sila magkakilala. Hindi sana, sa magkaiba bench na lang sila umupo. Well, I guess we just see things differently.
Diba? Love, tignan mo. Hindi lang sila physically absent. Emotionally. Paano mo naman sabi yun? Read the caption. Perspective shows the distant feelings of two lovers that was covered with darkness by a memory ruined because of the temptations of love and lust. Baka gusto lang nila yung nakikita nila sa ganyang pwesto. So, they just prefer to see the same thing over and over again? Sa kung ayaw naman nilang makita kung ano yung nasa kabila, di ba? Di niya tuloy alam kung anong pakiramdam ng isa. Sino man? Kung sino man dun sa dalawang tao sa painting. Pero feeling ko, yung guy. Paano hindi alam yung nararamdaman? Kasi, wala naman siya dun sa sitwasyon. So, paano niya malalaman yung pakiramdam, di ba? Well, I guess we just have different perceptions. Talaga, ha? Different perceptions. Maybe. Pero, bilib din ako sa mga museum, no? Paano nila i-preserve yung mga painting na to? Marunong kasi silang mag-alaga. Kaya, na-maintain yung ganda ng mga artworks na parang walang nagbago. Ganun naman, di ba? Kung talagang mahalaga para sa'yo, dapat iniingatan mo. Kaya pala. Tignan mo. Sunset na pala yung time dyan sa painting. O nga, no? Patapos na pala yung araw dyan. Yung mas nakadagdag nga lang sa lungkot ng painting. Yeah, kailangan na nilang iwan yung mga bagay na nangyari na at ihanda ang sarili sa panibagong bukas. Hindi naman porket nangyari na, kakalimutan na lang, di ba? So, what do you mean? Malay mo, maraming magandang nangyari to. Kakalimutan na lang ba yung bigla? But, ang dull ng colors, so I guess it meant that there's nothing happy about that day. So kapag hindi maganda yung nangyari, kakalimutan na lang. Dapat ba dinadala pa yun? Eh, hindi naman nakakatulong yun sa future. We should learn from what happened in the past. I don't think we still need to bring the past back. The girl is looking forward to it tomorrow, can you see? Eh, kaya nga nilagay sa painting yung lalaki to preserve the feelings, di ba? Anong kamartiran yun? So you mean, gusto balik-balikan ng artist yung sakit na mas siyang naranasan while doing that artwork? Yes, maybe. I don't know. Baka yan yung point sa buhay niya na halos masira na siya, kaya ganyan, sobrang lungkot yung painting. Iba yun yung mga times na dapat lang kinakalimutan na lang. Hindi naman basta-basta nakakalimutan yun, ha? Andre, the day is almost ending for them. If something will happen, it must happen now. Kaso parang, wala naman yatang balak yung guy. Maybe he's just looking for the perfect time. Perfect timing. So bakit? May dahilan pa ba para lumaban? The place. Do you think the place has the resemblance for them? Resemblance? Like what? Malay mo maraming magandang nangyari dyan. Doon sila unang nagkita, unang nagkakilala. Doon na-build lahat ng kung anong meron sila. So they chose the same place to end what they all started? And, baka naman para balikan lang yung nakaraan. Alalahanin yung mga nangyari sa kanila para makapagsimula sila ulit. The girl is looking forward to you tomorrow. Wala nang dahilan para ibalik yun. Kaya kakalimutan na lang lahat. Well, maybe she did certain things that almost ruined them. Di pa naman naubusan ng pag-asa yung guy. Handa pa rin naman siyang tanggapin eh. I think yun yung pagkakamali ng guy. There's nothing more to hold for. Tingnan mo, kahit magkaiba sila ng tinitingan, the fact na nandyan pa din yung guy sa tabi ng girl, is to let her know na despite what happened, nandyan pa rin siya for her. Saka, di ba, kung siya naman yung gusto makasama ng guy, ang habang buhay. Andre, magkaiba sila ng makikita. Hindi sila pareho ng gustong mangyari. Paano mo naman nasabi yun? Well, baka maraming nagawa yung babae na kasalanan din sa lalaki, di ba? Kaya, feeling niya, hindi niya deserve. Handa pa naman tanggapin ng guy lahat. Ipaglaban yung relasyon nila, huwag lang mawala yung mahal niya.
Sa tingin mo ba magkasama pa silang lumalaban? Bakit? Matagal na bang iniwan ng babae yung lalaki? Kung hindi naman kasi nagkulang, edi sana walang nagbago. Hindi naman lahat mangyayari kung walang nagkamalit ng loko. Nanloko? Paano ka naman nasabi na may nanloko sa painting na yan? Teka, yung painting mo may pinag-uusapan natin? Sa'yo ko'y tatanong yan, Cindy. Sigurado ka bang yung painting pa ba pinag-uusapan natin? O tungkol na to sa akin? So lumabas din yung totoo. Hindi mo pa rin nakakalimutan. Cindy, maniwala ka, pinilit ko. But it's a ghost that will haunt me forever. Mahirap talagang kalimutan yung mga bagay, lalo na kung talagang nasaktan ka. Mahirap kalimutan? Oo. Hirap na hirap kang kalimutan yung trabaho mo. Kasi tignan mo, hanggang ngayon, hanggang sa oras na to, hindi mo pa rin maiwan yan. Importante kasi. Hindi mo ba naiintindihan? Importante yung inaasikaso ko. Ah, importante pala. Eh bakit? Ako ba hindi importante? Hindi naman sa ganun. Kung hindi, eh bakit hindi mo man lang maiwan yung trabaho mo? Para naman kahit pa paano maramdaman ko na para sa akin lang yung oras mo ngayon. Ngayon lang, Andre! Bakit? Nung mga panahong niloko mo ko, ganun mo rin ba iparamdam kung gaano ko kahalaga sa'yo? Andre, Bakit nahihiya ka? Nahihiya ka na balikan natin yung nakaraan, yung panluloko mo? Andre, yan na naman tayo eh! Hindi kasi madaling kalimutan yung Sydney. Hirap kalimutan? Eh bakit parang ako naman yung ang dali mong kinalimutan? Kinalimutan? Alam ko kahit anong mangyari, hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi ko naman magagawa yun kung di mo ako pinabayaan eh. Pinabayaan? Paano? Hindi mo magawang iwan yung trabaho mo. Hindi ko naman maramdaman na mahalaga pa ako sa'yo. Iba ang oras ko para sa trabaho, ito ang oras ko para sa'yo. Diba? Eh parang lahat nga ng oras mo nasa trabaho mo eh. Bakit ikaw? Kahit sobrang busy mo, ni minsan di mo naman narinig sa akin yan ah. Kasi binibigyan kita ng oras. Iniintindi kita. Ako ba o yung lalaki mo? Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa mo yun, Cindy. Kung hindi ka lang nawala, eh di sana. Eh di sana ano? Eh di sana hindi ka naganap ng iba. Habang ako, nawala lang ako saglit, pagbalik ko, may iba ka ng kahawak. Andre, pinagsisiyan ko na yun. Di ba humingi na ako ng tawad? Hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Nung hindi sinasadya, ano yun? Nakakita ka lang ng lalaki, nakalimutan mo nang may boyfriend ka? Sige, ang panluloko, hindi kusang nangyayari. Pinag-iisipan yan, ginusto mo yan. Bakit kailangan pinulit-ulit? Tapos naman na. Mahirap kasi sa bawat minuto na nag-aaway tayo, naisip ko na mangyari ulit yun, mawala ka sa akin. Alam mo naman lahat ng pagpupursige na ginagawa ko eh. Para mabigyan kita ng magandang kinabukasan, ipaibigay mo yung buhay na gusto mo. At kasama ba doon yung pagpupursige na iparamdam sa akin na wala lang ako? Hindi mo kasi ako naiintindihan, mag-isa ka lang, wala akong sinusuportahan. Yun na nga eh! Mag-isa lang ako. Ikaw na nga lang yung nandyan para sa akin na wala ka pa. Hindi ako nawala. Ikaw lang ang nag-iisip na nawala ako. Yun yung pinaramdam mo. Eh bakit ngayon mo lang yan sinasabi? Handa naman ako makinig, sabihin mo lang. Paano ka makikinig? Eh sa tuwing kailangan kita, nasan ka? Andun ka sa trabaho mo. Andre, ang daming beses kong sinubukan sabihin sa'yo, pero anong sagot mo? Hantay ka na, may business meeting kami, aalis ako, mag-text ka na lang, bullshit, Andre! Eh, dito ka na lang sa trabaho mo! Kaya ka naganap ng iba. Habang ako busy sa pagtatrabaho, ikaw busy ka sa lalaki mo. Ikaw ba sinumbatan kita sa bawat maling ginawa mo? Andre, naiintindihan ko na may trabaho ko, pero sana inisip mo rin ako. Kailangan mo pa pala ako. Eh, nandiyan naman na siya para sa'yo, di ba? Kaya para saan pa ako? Alam mo, hindi ka kayang iwan, Cindy. Kaya hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung sinasabi mo pinababayaan kita. Ano mga pagkakataon na kailangan kita? Andre, wala ka nun. Hinayaan ko lang kayo sa kanya. Oo, may pagkakamali pag-ukulam ako. Pero handa naman hakukunan yun, di ba? Hindi ko nahayaang mangyari ulit. Andre, ang daming beses na hinahanap ko yung presence mo. Pero anong inuuna mo? Yung trabaho mo. O sige, tulad ng ano, sabihin mo. Nung namatay si Kate,
tungkol doon. Pero may minsan na naisip mo itanong sa akin kung okay lang ako. Ako naman sinasadya, Cindy, di ba? Nagpaliwanag naman ako sa iyo. Nagpaliwanag ka kung kailan tapos na. Andre, alam mong dalawa na lang kayo ng best friend ni nandyan para sa akin. Pero iniwan na nga ako ng best friend ko at ikaw naman, lalo mong pinaramdam sa akin na nag-iisa na lang ako. Ano ba, Cindy? Intindihin mo naman ako. Uulit na naman ba tayo sa ganyan gusto? Oo! At hindi ako titigil hanggang hindi mo naintindihan kung gano'n ko kaalaga. Bakit hindi mo maisip natin siya na pagpapalaga mo lang ang kailangan ko? Cindy, lahat na ng kaya kong ibigay, ibinigay ko sa'yo. Ano pa bang kulang? Nawala lang ako saglit. Pinalitan mo na ako ng ganong kabilis. Hindi mo kasi ako maintindihan. Eh ano, sabihin mo, ipaintindi mo sa akin kasi gulong-gulo na yung isip ko. Andre, ano ba? Ulit-ulit na lang ba? Sa bagay, ganyan naman kayong mga lalaki. Ang kikitid ng utak nyo. Kami pa ngayon. Kami pa ngayon. Baka naman kasi mas nabibigay niya yung mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Kasi ako nagpapakahirap ako para bigyan ka ng magandang kinabukasan. Pero hindi mo naiintindihan. Eh bakit pa kasi hindi mo maisip na sa tuwing hindi mo magpansin sa akin lalo lumalayo yung loob ko sa'yo? At yun yung naging rason mo para mahalin ka. Oo! 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 Yun yung rason ko! Yun ba? Yun ba yung gusto mong marinig? Sana kasi inisip mo rin ako. Sana kasi naisip mo rin na kailangan din kita. Sa kanya mo nakita yung atensyon, yung pagmamahal na hindi mo nakita sa akin. Masama isipin ko naman yung sarili ko. Para naman kahit paano, hindi ko na maramdaman nag-iisa na lang ako. Bakit? Ha? Nung mga panahon kasama mo siya, hawak-hawak mo yung kamay niya, yakap-yakap mo siya. Isip mo ba ako nun? Hindi mo ba ako kayang hintayin? Ang hirap kasi nang hindi mo alam kung babalikan ka pa na taong Iniwan ba kita? Oras lang ang nawala, hindi ako at mas lalong hindi yung mamahal. Dami kong sinakripisyo, City, ginawa kong lahat para ingatan anong meron tayo. Pero bakit kung sino pa itong naging seryoso? Siya pa itong laging ginagago. Andre, ano ba? Ulit-ulit na lang tayo. Kung hindi ka naman bago na pag-usapan yan? 2 taon na nakalipas, Andre! 2 taon! Di ka makaka-move on dyan? Akala ko kasi madali. Lahat ng mali na nangyayari sa relasyon ko, palaging ako na lang ang sinisisi mo. Ba't di mo tingnan yung sarili mo? Baka kasi may problema ka rin. Pero yung paulit-ulit mong ibabalik yan? Nakakarindi na! Sasabihin mong okay na tayo, tapos kapag nag-aaway tayo, babalik mo na naman ulit! Hindi ka ba napapagod? Kasi akong pagod na! Sawa-sawa na ako sa paulit-ulit sa nangyayari sa relasyon ko. Ayan. Sa ganyan nasisira ang mga relasyon eh. Mahirap kasi na mag-gusto ka na lang na lumalaban. Yung ipinaglalaban mo, matagal ka nang binitawan. Sige. Ganun mo na lang ba kayang itapon mo? Ha? Yung 5 taong iningatan natin, ganun mo na lang ba isusuko? Andre, hindi ko alam kung bakit di mo maintindihan eh. Pero di ba ang relasyon? Parang paggawa lang ng bahay yan. Kung hindi mo aalagaan, aalayin, masisira. Andre, of all people, ikaw ang dapat na nakakaalam niya dahil architect ka! Tangin ang anay naman yan eh! Pwede, bakit kung bahay ko pa? Hinayaan mo kasi! Hinayaan ko baka pinapasok mo.
na pinipilit kong ayusin! Grabe ka, Andre! Oo! Nagkamali ako! Pinagsisihan ko na yun! Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw ko din pinagdarasal. Sana mo kalimutan mo na yung ginawa ko sa'yo. Kasi nagtitingin ako sa mga mata mo. Wala akong ibang pakita kung hindi sakit. Sakit na kahit kailan hindi ko mapubura. At alam mo kung ano mas masakit? Yung makikita ang mahal ko na unti-unti natutulog. Ang dahil sa kagagawan ko. Bakit ba? May mga bagay na hindi natin alam kung saan tutubo. Baka kasi huling chapter na at ang pwede na lang isulat ay the end. At wala na kapala na sa nangyayari. Pero, pwede rin namang sabihin sa atin tayong pipili sa kung anong ilalagay sa bukas na walang nakakaalam. Ang desisyon ngayon ang magdidikta sa kung ano ang mangyayari bukas. Yes. We tend to think of what tomorrow will be. I cannot predict what might happen. Tomorrow's mystery. Life is a journey. What matters most is what we choose. Hindi na ba pumili, Andre? Sobrang mahal na magkita si Kim. Handa akong gawin ang lahat. Huwag ka nang mawala. Si Vicky. Alam ko! At araw-araw akong pinapag-abot ng katotohanan na hindi ka ang tamang babae para sa'yo. Kung hindi lang di naman ikaw, ayoko nang magmahal. Cindy, please. Huwag mong iwan. Andre, sinayang kita.
Hindi mo kasi ako iiwan kahit alam mo sobra na yung ginawa ko. Mahal kita. Sapat na rason na yun para ipaglaban ka. Ginawa akong lahat, tinalikuran ko. Sinubukan ko maging okay, huwag ka lang mawala. Bakit ngayon pa? Sobra na kasi. Lagi naman tayo nag-aaway. Lagi na lang tayo hindi nagkakaintindihan. Andre, hindi ko alam kung may patutunguhan pa to. Kasi sabihin, mas nararamdaman ko pa yung sakit kaysa sa pagmamahal ko sa'yo. Please. Ayoko na saktan ka. Iintigin na natin to. Normal lang naman sa dalawang taong nagmamahalan ng mga pag-aaway. Ang hindi normal yung yung relasyon ang dahil sa pag-aaway na kaya pa namang solusyonan, di ba? Okay ba? Mahal kita. Pero ayoko na makita ka nasasaktan dahil sa akin. Mahal kita. Kulang pa bang rason yun? Ikaw ang gusto kong makasama pang-habang buhay. Andre, hindi ko alam kung ikaw pa kayo gusto kong makasama. Hindi, please forgive me. Ikaw na lang ang hinihintay ko hanggang handa na ako. Nasaan? Andre? Kahit na anong nangyari sa relasyon natin, hindi naman ibago kung nararamdaman ko. Hindi. Handa na ako. Andre. Andre. Dami ng rason para iwan ka. Pero lagi akong may isang rason para ipaglaban ka. Sige, paano na lang ito? Ng canvas mula sa Pintados Productions. Rodel Pinggol II bilang Andre Banal. Charisse Binuya bilang Cindy Medina. Artist Zijan Floro. Costume designer at marketing manager si Kana Elijah Fernandez. Set designer Dominic Josh Residuo.
successful ang Canvas. First of all, to our Father Almighty, Lord, thank you so much. Kasi ikaw yung nagbigay sa amin ng talent para magawa to. And wala kami. Kung wala ka, maraming salamat sa inyo. Sa aming professor na si Ma'am Gabello, Ma'am, thank you so much. Ilang beses mo kami in-scrap sa concept, sa script, pero thank you kasi alam namin ito yung the best na play para sa amin. Thank you so much for guiding us at hindi mo kami iniwan, Ma'am. Thank you so much. To our family, especially to my family, to my Mama Doy, Mama ng Mami Vicky, Ate Vani Curleo. Thank you kasi sa family ni Charisse, Ginuya family, tita, tito, thank you so much. Alam niyo kung gaano ako nagpapasalamat. Sa family ni Rodel, Pringle family, thank you so much kasi pinatuloy niyo kami sa bahay niyo. Sa family ni Josh, Residuo family, Carrion family, Romano family, Alvarez family, Burinas family, Ferrer family, Mendoza family, Moran family, Vale family, Fernandez family, thank you so much po. And sa mga kaibigan namin, ang Barkada, na hindi kami iniwan, ang lahat ng juniors ng Mascot, thank you so much kasi nandiyan kami palagi. Si JM Ipas for lending a painting, thank you so much. And kayong lahat na nandito, thank you so much kasi